Dito ho sa tanong ni dating Senador Franklin Drilon, mga kabida, kung bakit po nagkaganito ngayon ang bansa. Bakit mas lumala ang korupsyon po, mga kabida, na tila hindi na raw natatakot ang mga tao na gumawa po ng krimen, Parang hindi na po sila natatakot po sa batas po natin, po. Okay? Nagbigay din ng reaksyon ito kung si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, mga kabida. Ang sabi po niya dito, dahil po sa pagiging weak daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isang weak president, mga kabida, dahil pinayagan daw niya na mangyayari ito. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, dahil weak si BBM, ito ang tugon ni dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon sa tanong ni dating Senator Franklin Drilon kung paano lumala ng ganito ang katiwalian sa bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights noong October 22, 2025, sinabi ni Drilon na nawawala na sa mga tao ang takot sa batas at parusa, na para bang normal na lang ang paggawa ng mali. Paano tayo napunta rito? Pakiramdam ng mga tao na kaya nilang makatakas sa paggawa ng mali. Pakiramdam nila ay kaya nilang gumawa ng krimen nang walang takot na maparusahan. Okay? Dagdag pa ni Drilon, ang ganitong sitwasyon ay bunga ng kabiguan ng lipunan na sundin ang batas at ng pagkasira ng sistemang pangkatarungan. Ang ganitong kawalang pakundangan sa palagay ko ay dahil sa kabiguan ng ating mga mamamayan na igalang ang rule of law, ipinagsawalang bahala na nila ang batas. Sa aking palagay, ito ay kabiguan ng ating sistemang pangkatarungan. Bilang tugon, walang paligoy-ligoy na sinabi ni Guanzon na hindi na kailangang magtaka kung bakit malawak ang korupsyon ngayon dahil umano sa mismong liderato ni Marcos Jr. Ito yung sinabi po ni Guanzon po, mga kabida, Malawak ang korupsyon dahil pinayagan ito ni BBM. Ang mga tao sa paligid niya ay mga kroni. Sabihin na natin ang totoo, mahina si BBM bilang Pangulo. Kiit ni Guanzon, kapag ang mismong pinuno ng bansa ay hindi kayang papanagutin ang mga tiwali sa kanyang paligid, nawawala ang moral na pamumuno at lumalakas ang loob ng mga mandarambong. Para sa kanya, ang ugat ng problema ay hindi lang failure of justice system, kundi failure of leadership. Matagal na po itong sinabi po, mga kabida, ni Attorney Rowena Guanzon na yung pagiging mahina ng Pangulo, mga kabida, yung kawalan po ng konkretong desisyon, para panagutin ito hong mga sangkot dito ho sa issue po ng korupsyon, mga kabida. Yun yung naging dahilan po daw, mga kabida, kung bakit mas lumakas po ang loob ng mga magnanakaw po, sa pera po ng bayan, mga kabida. Mantakin nyo, ilang buwan na po, mga kabida, simulang nag-umpisa ito hong investigasyon po ng issue po ng korupsyon sa flood control. Diba? Ang tagal na po Ngayon, wala pa pong na-establish kung sino yung mastermind, sino yung mga sangkot, nasa investigation level pa po Ang tagal Ganito po kabagal po, mga kabida, ang investigasyon po sa Pilipinas. Okay? Hanggang ngayon hindi pa nga natin alam kung sino-sino yung mga posibleng kakasuhan dito, mga kabida, Kasi nangangapa pa po yung ating mga investigador. Naghahanap pa po ng mga ebidensya
para matukoy ang totoong mga sangkot ho dito sa issue po ng korupsyon. Although, meron na pong malinaw at matibay na ebidensya laban ho dito sa mga opisyal po ng DPWH, mga kabida. Base naman po doon sa kanilang pag-amin, Pero, yung mga kasabwat po nila, kagaya na lang po ng mga politiko, okay? May mga nabanggit na mga pangalan ng mga mambabatas, mga kabida, dito ho sa issue po ng flood control projects, anong nangyari po doon? Nakalimutan na ata, tila 2 tao lang po mula sa hanay po ng mga politiko ang nabanggit ngayon at palaging sinusundan po ngayon, mga kabida. Ito hong pangalan po ni dating House Speaker Martin Romualdez at maging ito hong si resigned Congressman Zaldico, mga kabida. Pero yung iba, anong nangyari po doon sa ibang mga nabanggit na mga pangalan ng mga politiko, mga kabida? Tila nabaon na po sa limot, Okay? Nakafocus lahat kay Zaldico at saka kay Martin Romualdez. Okay lang sana kung nakafocus, kung talagang ididiin. Hindi. Wala pa pong ebidensya po, laban sa kanila, mga kabida. Diba? Kaya nga medyo nalalabuan po yung mga kritiko dito sa ginagawang investigasyon po, mga kabida. Kasi wala hong konkretong direksyon eh. Okay? Ito na lang. Kung paano ho mapabalik po sa Pilipinas, ito hong si resigned Congressman Zaldico, inamin po ngayon ng Department of Justice na wala pa palang nabuo na task force, mga kabida, para tumutok dito ho sa pagpapabalik po kay Zaldico sa Pilipinas. Okay? Meron na po tayong narinig na mga suggestions na dapat kansilahin na po yung pasaporte po ni Congressman Zaldico para siguradong mapapauwi po natin dito sa Pilipinas, mga kabida. Paano yan? Mismo yung Department of Foreign Affairs nagsabi na hindi po pwede yan. Kasi wala pa pong kaso. Ito hong si Zaldico at hindi po pwedeng basta-basta na lang kansilahin yung kanyang pasaporte without any pending cases against him. So ang question dyan, paano? Kailan po tayo magsampa ng kaso against Zaldico? Malinaw naman po yung mga testimonya ng mga testigo Halos doon po nakatingin at nakatutok po kay Zaldico, mga kabida. Hindi pa ba sapat yun? Okay, para po kakasuhan ito hong si Zaldico para lang po mapauwi po natin dito sa Pilipinas. Ang susi po sa lahat ng ito, mga kabida, ito hong si Zaldico para malaman po natin kung sino-sino yung mga kasabwat po niya. Kung sino-sino yung mga kasamahan po niya dito, mga kabida. Yung palang hindi po pag-uwi ni Zaldico dito sa Pilipinas, mga kabida, isang indikasyon na talagang may ginawa itong si Zaldico, mga kabida. Although, under the law, presumed innocent pa po ito, mga kabida, hanggat siya po ay mapapatunayan sa korte na nagkasala talaga, Pero yung impression sa kanya, mga kabida, okay, kaya nga gusto ngang pauwiin po ng Pilipinas ito kung si Zaldico para linisin yung kanyang pangalan po, mga kabida, kaso wala Ayaw ho niyang bumalik dito Okay? Ayaw meron pong mga tao po na ayaw pong bumalik si Zaldico sa Pilipinas? Yun yung malaking tanong po, mga kabida. Baka naman po may puwersa na ayaw pauwiin po sa Pilipinas ito hong si Zaldico. Kasi po baka naman po kakanta po ito, mga kabida, at magdawit po ng mga tao, ibang personalidad po, mga kabida. Yun yung isa po sa mga senaryo, na posibleng titingnan po, mga kabida. Okay? Kung kusang loob ba ni Zaldico na mananatili doon sa ibang bansa at hindi uuwi ng Pilipinas, o baka naman mayroon pong puwersa, mga kabida,
na humadlang na makauwi po ng Pilipinas ito hong si Zaldico. Okay? Kaya nga ngayon, medyo hindi po natin maintindihan. Ang bagal po ng investigasyon po mga kabida. Meron ngang mga insinuations na kaya daw mabagal yung investigasyon para ma-delay daw ito hong possible testimony po at possible pag-witness po ni Zaldico mga kabida. Hanggat maaari kailangan hindi po bumalik po ng Pilipinas ito kung si Zaldico. Ito, mga insinuations lang po ito. Mga speculations mula sa mga netizens, mga kabida. Kaya nga, hindi po natin maiwasan na may mga ganitong mga speculations. Dahil din sa action po ng gobyerno na napakabagal po mga kabida. Okay? Meron na pong initial report at findings ito pong ICI. Nakakasuhan ito hong si Zaldico, bakit hanggang ngayon wala pa po? Okay? Ano pa ang inaantay po mga kabida? Okay? Now ngayon, hihingi po ng tulong ito hong ombudsman sa artificial intelligence para daw mapabilis ito hong kanilang investigasyon. Mula 1 taon hanggang 60 days na lang daw yung kanilang preliminary investigation. Magre-rely ho tayo doon po sa artificial intelligence na alam naman po natin hindi yan accurate. Kahit na po siguro yung mga eksperto po mga kabida, sasabihin po nila na hindi po accurate itong artificial intelligence. Bakit magre-rely ho tayo dito? Okay? May pondo naman ang Office of the Ombudsman, di ba? For 2026, nasa 6 billion pesos yun. Utilize po natin yan. Mag-hire po tayo ng maraming mga investigators, para lang po tutukan ito hong issue po ng flood control projects po mga kabida para mapabilis po yung investigasyon. Okay? So, ganun lang po yun, mga kabida. So, wag na po tayong umasa hanggat hindi po magiging strong ang Pangulo po ng Pilipinas. Hanggang ganito na lang talaga yung ating sitwasyon. Okay? Yung puno po ng corruption po mga kabida dahil kumbaga hindi na po natatakot itong mga tao, itong mga gumagawa po ng kabulastugan po mga kabida sa pera po ng taong bayan because the President, according to Attorney Rowena Guanzon, is weak. At dahil daw sa kanyang pagiging weak, medyo namimihasa na po itong mga kurakot na mga politiko at mga opisyal po ng gobyerno mga kabida. Hindi ho katulad po ng previous administration na meron talagang kamay na bakal. Takot na takot yung mga politiko, mga opisyal po ng gobyerno na gumawa po ng kabulastugan. Dahil alam po nila na meron talaga silang kalalagyan po mga kabida. Ang pagiging malakas at matapang na Pangulo at pamumuno mga kabida, magsilbi itong sandata laban ho dito sa mga kurakot mga kabida.